Nasamsam ng mga otoridad ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 408,000 pesos sa isang anti-drug operation sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Sa ikinasang bypass operation, nahuli ang isang 29 anyos na lalaki na residente ng Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City at itinuturing ang suspect bilang high-value individual at kabilang sa top regional priority target sa usapin ng iligal na droga. Natuntun ng otoridad ang suspect sa Barangay Embarcadero sa Raturang Bayan. Nasamsam mula sa kanyang hinihinalang shabu na tinatayang may bigat na 60 grams at nasa kustodiya ng pulisyang suspect habang isinasa ilalim sa forensic examination ang mga nakuhang ebidensya. Maharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at patuloy namang nananawagan ng mga otoridad sa publiko na suportahan ang kampanya kontra iligal na droga. July 1 po ay ang Regional Drug Enforcement Unit ay nagsagawa po ng anti-illegal drug operation dito po sa lugar ng Barangay Embarcadero, Magandang Pangasinan. At isa po ang kanilang nahuli at resident ng Bunuan, Binloc, Dagupan City. At siya po ay may regional top priority target of illegal drugs at siya po ay categorized na high-value individual. Ang nakuha po sa kanya ay isang one-night-tied heat-sealed plastics containing white crystalline. Ito po ay bibigat ng less than 60 grams with estimated market value ng 408,000. At mayroon pong 500 peso bill, ito po mark money, at machine copy, at mayroon pong 19 pieces na 1,000 peso bill budel money po. Ito po yung operation at ito na po yung nakakulong po siya dito sa ating sa Mangaldan Police Station. Ito yung first na nahuli na regional top level. So far mga municipal top level lang yung pero yun muna po yung mga related sa mga rape at yun po yung nahuli rin namin last week. Pero ito pong itong nahuli din ng RDE ay talagang regional level po ito. Talagang talagang pinapriority na mahuli po talaga ito. At dito po nga nahuli sa Mangaldan. Yes po, hindi po nagpahubaya yung PNP Mangaldan at katunayan po itong mga nakaraang linggo ay mga nahuli rin po kami. At dahil na rin sa pagkipagtulungan sa ating mga mamamayan at in coordination with other agency, kaya po mas pinapalakas namin ang anti-illegal drug operation. Yes, sir. Siguro paalala na lang, sir, no, sa mga paggamit po nitong direct bawal na droga po. Yes po, alam po natin na talagang itong illegal drugs ay talagang nakakasira ng buhay ng tao sa mamayan, sa oras ng buhay. Kaya mas patindi po ang ginagawa ating paghihigpit para po talagang hindi kumalat ito sa ating mga komunidad. Sa iba pang balita sa parehong bayan, kapwa sugatan ng isang pedestrian at motorcycle rider matapos magsalpukan sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Bunlag pasado alas 11 ng gabi. Ayon sa ulat, mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya't hindi ito agad napansin ang pedestrian na tumatawid sa kalsada. Dahil dito, hindi na naiwasan ng rider ang banggaan. Sa sinagawang investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na parehong nasa impluwensya ng alak ang rider at ang lalaking tumatawid na mangyari ang insidente. Nagkaroon ng sugat sa ulo ang rider habang nagtamo naman ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang pedestrian. Agad silang isinugod sa pagamutan at kasalukuyan nagpapagaling. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng mga polis ang kondisyon ng dalawa habang hinihintay ang magiging desisyon kung may pananagutan ba sa nangyaring aksidente. Patuloy rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na iwasan ang pagmamaneho at pagtawid sa lansangan kung lasing upang maiwasan ang ganitong insidente. Yes po, nung 11:35 po ng July 5, ang aming pong station ay nakareceive po ng report sa concerned citizen na mayroon pong vehicular traffic incident na nangyari po dito sa National Highway sa Barangay Binlag. At ito yung pinuntahan po namin. At ito po yung involved na vehicle, isa pong pedestrian at isa pong motorcycle. Itong pedestrian po ay self-employed at taga-Gisagin, Mangaldan. Ang involved po ng motorcycle ay Honda Beat. Ito po ay driving ng Sonic Glenn Muyalde, isang 21 years old po ito, single. At ito po yung unfortunately wala po siyang LTO driver's license. According po sa aming investigation, ito pong pedestrian ay tatawid po, bigla na po itong
nagulat o bigla pong na-caught off guard po itong motorcycle. Kaya po na-surprise siya, nabangga po talaga niya yung ano. Kaya po ang resulted talagang pareho silang nasaktan po talaga. At medyo severely injured po itong motorcycle kasi po wala po siyang helmet. At lumalabas po na sa breath test ay pareho po sila nakainom. Yung pedestrian at saka yung motorcycle driver. Kaya po din na po sila pareho sa RCM1 para po magpagamot. Sari-sari po sa kanilang katawan, mayroon pang tama sa ulo po. Talaga po kasi walang helmet, kaya talaga ano po, yung medyo severe injury sa ulo po. Kaya dahil po syempre sa panahon ngayon at mabilis ang takbo at talagang ano po yung maulan. Kaya po na itong driver po natin ay dahil ba po hindi nagdoble ingat kaya po nabangga yung pedestrian. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Justin Ramos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo!